Magandang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Weekender episode ng Impormasyong Pangkalusugan. Maraming salamat po at salamat din po sa nasa 15 million viewers. Hello po kayo lahat dyan at siyempre binabati ko na ang mga taga North, South, East and West corners ng ating simbahan. Hello po kayong lahat dyan at siyempre lahat ng mga area leaders at mga members ng kanya-kanyang area. Lalo na ang aking area, ang Central South family. Hello po kayo dyan at nandito na sina Ma'am Jessica Mendoza. Sino pa? Joe Albert. Hindi siya nanonood sa akin. Hindi pa. Anyway, ano pala, yung palang ano ko, no? Sub-area. Okay. Good morning, Joe Albert. At Ma'am Helen Kapundan. Hello, kayong lahat dyan. Ang mga ampig, wala pa. Anyway. Ma'am Carmen Palma. Hello. Ma'am Juanita Cuario. Ma'am Selay Escalona. Good morning po, ma'am. At Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Gemma Krampatanta, at Ma'am Linda Quiñones. Hello, ma'am. At Estela Islawan. Good morning, ma'am. Mga taga Pasay West, hello kayo dyan. At Ma'am Jenny Suerte. Christine Wesna, good morning po. Nandito na pala ang Chris Ampig. At Ivan Mongoso, good morning, sir. Ma'am Leonor Giray, Ma'am Rowena Aureliana, at siyempre ang nagpapabati sa akin kanina pa, yung mga South Borders, hello kayong lahat dyan. At siyempre, binabati ko rin ang Ma'am Twinkle, Ma'am Joanne. Mag-ready na kayo, may lakad tayo mamaya. Anyway, sino pa to? Ma'am Winnie Aureliana, good morning. At Ma'am Belia Quiñones. At nasabi ko na ba si Ivan? Okay. So far, yun lang ang ano eh. Meron bang may birthday ngayon? Anyway, kung doon sa mga members ninyo na merong kaarawan, ay paki-comment lang at nang sila po ay mabati. Hindi po ako solo flight. Nagyayabang lang po ako. Kasi sayang ang oras. Anyway, sino to? Prechi Abaracoso. Hello. Ng South Border. Ma'am Carmen Palma. Good morning, ma'am. Charmaine Bautista. Beng Ding Ding. Sino pa? Jessica Mendoza, nasabi na kita, no? Okay, yun lang po ang aking mga babatiin kasi yun na lang po ang nando sa aking nasa aking cellphone. Tawagin na natin ang ating co-host, ang co-host ko natin. Sir Conrad Tungol. Nandito pa pala si Chris Niesa. Hello, Sir Chris. Saka nagpapabati rin pala si, ano pangalan mo? Randy Dingding. Salamat dito sa coated banana Q. Teka. Ma'am Blessy May
Blessy Ann Jeronimo. Hello, ma'am. At syempre binabati ko na rin ang mga ating mga ang Hairmate Salon. Good morning po. At ang gwapo nung CEO ngayon doon, bagong gupit eh. At Ma'am Rhea Espiritu, kanyang mga carrot cake at banana cake. Ma'am Jo Negado, ang kanyang puto pao. At Sir Joji Lacson, ang kanyang crispy calamares. At siyempre ang ating doktora, Doc Lani Santos, ang El Sanchez Dental Clinic. Ma'am Ses Getaway, Wellness Getaway. At sino pa dito? Sino pa ang babatiin natin? Wala na akong maalala. Ha? Binabati ko ang ating mga nandito, ang Audioman, sina Sir Rumir, Sir John Kilayko. Sino pa babatiin natin na yung pala si Ma'am Mayet, ang press eggs. Pag meron kayong kailangan na mga eggs, PM nyo lang po si Ma'am Mayet Machenso. At sino pa? Pag ako nandito, nakakalimutan ko lahat. Dapat may tagasulat na ako talaga. Anyway, maraming salamat sa mga... Sir Joan Bisuelo, good morning sir. Nandito ka ba sa Pilipinas? Joan? Si ano yan eh. Michelle Baque, hello ma'am. At Abriel Carlos, taga saan po kayo? Ma'am, ano ba to, sir? Siya ba yun? At hello din yan sa mga nandyan sa Ramos, Tarlac. Hello kayong lahat dyan. At syempre mga Baptist Builders, hello kayong lahat dyan. At Rosel Bentier, nabasa ko na ba to? Sige, anyway, nandito na ang ating guest speaker at siguro yayain na rin natin dito para may kasama ako. Tawagan na natin si Ma'am Ses Ramos. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat. Happy Friday po muli at salamat muli sa Panginoon. Tayo po ay muling nakabalik para makapaghatid ng panibagong talakayin sa umagang ito. Mukhang iba ang boses mo. Medyo galing pa sa bedroom voice. Okay. Alright, so mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po sa inyo po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Pasensya na po at medyo na-late po ako ng konti dahil meron pala pong inaasikaso sa bahay po namin. Kaya maraming salamat po mga kapatid for being with us.
And I hope na kayo po yung mag-enjoy sa ating programa pong ito at maganda po yung tatalakayin ni Ma'am Ces. Again, good morning po sa lahat po and welcome po sa inyo pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan. Alright, sige po, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matalakay for this morning. At muli, ayan, dito po si Ma'am Ces para i-educate po tayo patungkol po sa kalusugan. Alright, sige Ma'am Ces. At maganda po yung tatalakayin natin patungkol sa immunity. Yes, Ayan, tamang-tama. amen. Kasi talagang ang dami nagkakasakit ngayon. Totoo yan, Ma'am Ces. Sunod-sunod. Pagka nagkaroon ng sakit ng isang member ng family, Mhm. lahat na nagkakaroon. Diba? Ayan. Kaya itong topic this morning ay makakatulong sa atin kung paano ba natin palalakasin ang ating immunity. Tama. It doesn't Ayan. mean na tayo, magiging immortal tayo, no? Hindi ganoon. So, kumbaga, paano mo lang siya maiiwasan, Mhm. paano mo papalakasin yung panlaban natin sa mga sakit. Di ba? Tama. Usong-uso ngayon yung trangkaso, Yes. nagsimula sa ubot-sipon, tapos akala mo ano na siya, normal lang, pinabayaan mo, hindi mo pinalakas yung immune system mo, so lumala ng lumala. 'Di ba? So ngayon, we will talk about paano natin pangalagaan or papalakasin yung ating immune system. Okay, so ano ba 'yon? Ano ba yung immunity? Yun. Immunity is the ability to resist. Ito yung ability ng body natin to resist a specific infectious disease. Ano-ano ba yung mga infectious disease? Marami, di ba? Name it, di ba? Mhm. Meaning you can be exposed to the pathogen that causes it without becoming infected or falling seriously ill. Hindi mo alam, meron ka na palang infection. Okay? Tapos, it develops when the cells of your immune system encounter a harmful pathogen such as virus or bacterium, mount an immune response, and successfully fight it off. Yung immune system natin ang lumalaban. Kumbaga, Yeah. ito yung tagapagtanggol natin ng ating katawan laban sa mga infections, yung immune system natin. So, kaya dapat talaga pangalagaan siya or palakasin. Yun. Diba? Oo. So, yan, I think lahat or naniniwala ko na lahat tayo ay may kinabang magmula sa mga bata hanggang sa mga magulang, 'di ba? So, makinig po tayong lahat. And then, this can happen through infection with the actual disease. Ito yung natural immunity or through the introduction of a killed or weakened form of a disease causing pathogen or fragment of it in the case of immunization kapag nagpa-vaccine, yung mga vaccine-induced immunity. Di ba nga, although yung body natin ay meron na siyang sariling panglaban, nakakatulong din naman yung mga vaccine kumbaga pang-support. Kumbaga sa supplement, 'di ba? Supplement umiinom tayo. Yung mga vaccine na to ay talaga nakakatulong din to boost more. 'Yon. Yun. And then this immunity persists because even after the pathogen is eliminated from your body, specialized yung mga memory cells linger, ready to spring into action, 'di ba? Kumbaga nandun na siya eh. Pero syempre kapag yung parang nabulabog, kumbaga, yun. So, magkakaroon talaga siya ng reaction sa body natin. Yan. Some nutrients are actively involved. Ayan. Ito na papasok yung nutrition, di ba? Involved in the proper functioning and strengthening of the human immune system against viral infections including dietary protein. O, di ba? Ganun ka-importante ang protein. Di ba? Kumbaga, part talaga yan ng ating daily diet, yung mga nutrients na to. Protein, omega-3 fatty acids, yan. Tapos yung mga vitamins, A to Z, kumbaga, tingnan mo na lahat ng vitamins. Kaya nga, di ba, palagian natin tinatalakay sa mga previous topics ko, yung importance ng mga vitamins na to, yung mga importance ng nutrients na to na makuha natin on a daily basis. Lahat ng vitamins na yan, di ba? Sabihin mo na, vitamins A to Z, yun na yun. Lahat yun, pakyawin natin. Makakatulong to strengthen our immune system. Okay. How does immune system works? Paano ba siya nagwo-work? Diba? Ano ba yung role niya sa body natin? Yan. The immune system is designed to detect. Detect pa lang, di ba? Inaalam na niya. So halimbawa, may nakapasok. May nakapasok na
magnanakaw sa bahay. Meron kang detector sa bahay. Mag-a-alarm yan, parang ganun. Di ba? So, ganun din yung system natin. So, detect niya muna, and then i-destroy niya kapag nalaman niyang foreigner siya. Foreigner talaga. Foreign invaders. Yan. Kapag talagang, kumbaga, pagka hindi welcome sa ating body, pinafight na niya. Mm. Di ba? Inside the body, like, yung bacteria and viruses. Although, talaga meron naman tayong built-in na bacteria sa katawan, di ba? Yes. Pero syempre, yung mga bacteria na healthy. Tama. yung bacteria na may mga important roles din sa body natin, ang tinutukoy yung bacteria, yung mga hindi Galing sa kailangan, labas. galing sa labas, Oo. outside. Outside bacteria, yan. When working optimally, pag maayos yung immune system natin, the immune system can prevent sickness when we're exposed to germs. Pansinin ninyo, merong mga bata na naglalaro sa kalsada, di ba, sir? Yung mga ganun. Mm. Naglalaro sa putikan, tapos Pero hindi mo parang alam. wala lang. Parang wala no? lang, ang Oo. lakas-lakas nila. Ay, yung anak ko ganyan, kahit maglaro yan sa kahit nakaubad pa nga or Yeah. walang damit, ganyan, nakapaa. Hindi yan, never pa yan nagkasakit. O bakit kaya? Di ba? So, kumbaga, immune system nila is talagang malakas. Meron naman, sobrang linis na. May kilala akong ganyan eh. Sa bahay, sa katawan, sobrang linis. Hindi madapuan ng lamok daw, pero sakitin. So yun yung, doon papasok yung ating immune system. Paano nag-work yung immune system sa katawan natin. Na kahit ma-expose ka sa mga germs, ay talagang hindi ka magkakasakit. May ganun eh. Pinagpala yung ganun, di ba? Oo. Pinagpala yun. Okay. Several factors, ito na. Ano Ito ba yung na. nakaka-affect sa immune system natin? Bakit humihina or bakit lumalakas, di ba? Ito yun. Several factors like sleep, diet, so yan, yung pagkain, how you eat. Remember pag sinabing diet, hindi ito yung nag-diet na nag-weight loss ka ha. Pag sinabing diet, ito yung normal, regular na eating habits mo. Ito yung diet. Okay. Stress and hygiene can affect. Lahat yan, say mo, sleep. Diba? Tama ba yung tulog ko? Tama. Diet. Tama ba yung kinakain ko? Stress ba ako or hindi? Hygiene. Malinis ba ako sa katawan? O sa bahay, sa paligid, diba? Can affect the immune system's performance. So, ibig sabihin, dyan naka-base. Yeah. Okay? Actually, yung pagiging pagkakaroon ng strong na immune system, hindi rin siya built-in, di ba? Tama. Hindi rin siya inborn. Oo. Ginagawa niya ng paraan. Kumbaga, tinatrabaho yan. Mm. Yan nga sa mga factors na yan. Sleep, diet, stress, tsaka hygiene. Diyan, naka-base kung ano yung magiging performance ng ating immune system. And any offsets in these behaviors can cause havoc on immune function. Alin man dyan, kahit isa lang dyan ang pumalpak. O sabihin natin, okay yung diet mo, hindi ka stress, malinis ka sa katawan mo. So, pero yung sleep mo hindi okay. Paano yun? Di ba? Halimbawa, malinis ka, okay yung sleep mo, pero yung kain mo naman, pakawala ka sa pagkain. Di ba? Yun. So, wala din siya. Kumbaga, dapat lahat ng factors na to ay magawa natin ng paraan na maging okay. Yun, di ba? Ay, bakit nawala? Kaya pala, ito yung mga ways. Ba't naging ganun yung slide ko? Yan. Mukhang inaantok na yung gumawa nito. Yan. Ways, mali pa yung spelling ko. Ways yan na. Ways to strengthen immune system, number 1. Ba't kaya number 1 to? Ay, oo, Yung ma'am. do not smoke. Talaga naman, Number dapat. 1 ko talaga itong do not smoke na yan. Ano bang meron sa sigarilyo, di ba? Or vape. Yan. Kasi nga, yung may nicotine, di ba? Nicotine can weaken the immune system by affecting human heart and lungs. Mhm. Remember sa mga past topics natin, di ba? Diniscuss ko ano yung function ng heart, para saan to, yung lungs, para saan to, ano yung nagagawa niya sa body natin. Kung yung mga main organ na to sa body natin ay ma-weaken or magkasakit or masira dahil sa nicotine, ano na, di ba? Kahit sabihin mong good sleep pa yan, hindi ka stress or nagwo-workout ka, maayos yung kain mo, pero nag-i-smoke ka naman. Mm. O paano ngayon yun? Di ba?
parang hindi mo na, parang binaliwala mo rin yung ibang ginagawa mong pa-healthy-healthy pero nag-i-smoke ka. 'Di ba? Kasi biruin mo, ano yung nagagawa ng nicotine sa body natin? Yeah. Hindi lang ito sa mga nag-i-smoke na actual, pati yung mga second-hand smoking. Alam niyo na yan kung paano iiwasan. Kung may mga kasamahan ka, may family member ka na nag-i-smoke, 'di ba? Try to push them, 'di ba, na i-stop, i-quit. Lalo na kung talagang hindi maiiwasan na lumayo sa kanila. Mhm. Mga family member. Hindi na pwedeng palayasin mo para lang 'di ba? Kasi nga encourage them to quit. 'Di Tama. ba? Kasi ibigay mo lang sa kanila yung health benefits ng mga hindi nag-i-smoke. Mm. Wala naman sigurong, kumbaga sa term, BO-BO na pagpapatuloy mo yung isang gawain na makakasama sa kalusugan. Tama. So, ganun lang isip-isip lang talaga 'to. So, kaya number 1 'to kasi talagang number 1 na nakakahinder or nakaka-weaken ng immune system natin ang smoking dahil Yeah. sa nicotina. Okay, so Totoo yan. I hope maraming nakaka-relate Totoo dito. yan, ma'am, kasi madami talagang hindi magandang naibibigay itong Yes. smoking na ito. Oo. Lalong-lalo na pagdating sa lungs. Kaya nga ito Mm. yung mga nag-smoke, ay madalas ito yung magkaroon ng mga sipon, ubo, di ba? Kaya wala hindi ko rin talaga lubos maisip. May mga talagang tao na gustong-gusto nila itong paninigarilyo po na ito. Pero tulad nga ng sinasabi natin, at least magkakaroon kayo ng idea, pagdating sa immune system, ay ito po yung nagbibigay talaga nga ng kahinaan sa ating pangangatawan. Sabi nga ni Ma'am Ces kanina yan yung lumalaban sa bakterya, Oo, sa virus. virus, sa fungi, kumbaga ito yung sundalo ng ating katawan Yes. So ngayon, papahinain mo to, bunga lamang ng paninigarilyo. Mhm. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ng madalas Kumbaga, pag ikaw ay nanigarilyo, talagang parang pinapatay mo na yung sarili Correct. mo. Bakit? That's the Kasi term. tinatanggal mo yung tinatanggal mo yung panlaban ng iyong Mm-mm. pangangatawan. So, very prone ka sa lahat ng bakterya. So, Yes. nakikita niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, once you smoke, parang yun nga sinasabi, killing me softly na yan Oo. Softly nga ba? Unti-unti mo na talaga siyang parang, Oo. kumbaga, alam mo may kalaban. Alam mo may Yes. kalaban sa paligid natin. Pero unti-unti mo siyang tinatanggal. Mm-mm. Di ba? Unti-unti mo siyang binubura or inuunti-unti mo siyang tinatanggal yung panangga mo. Mm-mm. Open ngayon yung ating katawan sa lahat ng virus. Yes. So, isang atake lang sa atin yan. Pwedeng magsanhiyan ng pneumonia. Mm-mm. Di ba? Pwedeng magsanhiyan ng hindi magandang or TB, mga ganyan. Correct. Kasi very prone tayo sa virus, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga alam ninyo, naninigarilyo pa hanggang ngayon, mga kamag-anak ninyo, ay talagang ipakita at sabihin ninyo na hindi maganda ang paninigarilyo sa pangatawan. At hindi lang yun, Yes. mga kapatid, ay higit sa lahat yung makasama nyo rin sa bahay, Yes. ay damay po yan. Mm-mm. Oo, di ba? Lagi natin nga sinasabi dito merong second-hand smoker. Mm-mm. Kaya, naku mga kapatid, mag-ingat at wag ninyong pababayaan ang inyo pong pangangatawan. Correct. Alright? Yan. Lalong-lalo na sa paninigarilyo. Naku, Oo. kung alam ninyo, meron kayong kamag-anak, asawa, Mm-mm. mga anak na Talagang naninigarilyo, ay naku mga kapatid, sabihin ninyo ay pinapahina nila ang kanilang panangga sa katawan. Yes, Yan, correct. tama. Sige Ayan, po. so, imagine mo lang, ano yung organ natin na maapektuhan? Heart, tsaka lungs. Yan. Main organs yan di ba? Totoo yan. So, wag mo nang subukan pa or kumbaga, kung quit mo na or kung pinaplano mo pa lang na mag-try, wag na, di ba? Ganon. So, next. Number 2 natin na ways, eat a high-fiber diet. Bakit kaya? High-fiber foods are said to be high in vitamins and minerals. Di ba kanina yung diniscuss ko? Yeah. Vitamins A to Z. Di ba? Saan mo makukuha yan? Siyempre sa high-fiber fruits and Wow. vegetables. Ganun siya katindi na isama talaga sa ating diet Mhm. every day. Every day, hindi once a week.
Yun. Di ba? Hindi twice a month. Daily basis. Dapat huwag mong palapasan yung isang meal or isang araw na hindi ka nakakakain ng high fiber food. Di ba? At saka actually, maramdaman mo siya. Bakit? Pag yun talagang puro ka lang karne, puro ka lang high fat, di ba? Mafe-feel mo pag mga 2 or 3 days kang kumakain ng gano'n, feel mo bloated ka, parang feeling mo ang laki ng tiyan mo, feeling mo mahina ka kasi nga wala talagang fiber. So yun, ano bang ginagawa ng vitamins at minerals? Combat harmful viruses and bacteria. As simple as that. So ba't pinapakain tayo ng magulang natin ng gulay? Di ba? Yung mga bata dyan, hate na hate mo kumain ng gulay. Pero ngayon na adult ka na, naintindihan mo na, kaya pala, pinapalo ko pag daw ako kumakain ng ampalaya. Di ba? Pag daw ako kumakain ng ganitong gulay. Kasi nga, ganun pala talaga yung effect or ganun pala yung benefits sa katawan natin kapag kumakain tayo ng gulay at prutas. Di ba? Very elementary na to eh. Dapat Oo. alam na natin ito. Di ba? So, ngayon pa lang sa mga nagsisimula ng pamilya, sa mga bubuo ng pamilya, may mga anak kayo na maliliit. Gaya ko, meron pa akong maliit na anak, di ba? Sanayin natin. Sanayin natin na kumakain sila ng gulay. Introduce vegetables Totoo yan. sa kanilang mga dila, sa kanilang mga panglasa. Hindi lang sa tingin. Kailangan matikman talaga nila. So ako ay thankful sa Panginoon dahil yung mga anak ko ay kumakain ng gulay. Yun. Especially yung panganay ko, si Ian. Wala pang 1-year-old yan, kumakain na yan ng laswa. Kumakain na yan talaga ng as in kalabasa, okra kumakain. So until na wala akong problema sa kanya na Yun. kumakain siya ng gulay. So unti-unti naman, although talaga mahirap, na-experience ko rin na nahirapan akong, dumating ako sa point na ang hirap nilang pakain, lalo na ampalaya. Di ba? Yeah, totoo Ang sabi yan. nila, Mami, okay lang mag-ampalaya, pero pwede ba tanggalin yung pait? Inisip ko kung paano eh. Di ba? Anak, hindi po pwede, sabi ko, hindi pwedeng alisin, pero pwede kong bawasan. Ayun. Bawasan yung pait para daw makain nila. Ibig sabihin, andun pa rin yung eagerness nila na makakain. Yeah, Kasi yeah. alam nila yung Masustansya. benefit. Yun. Oo. Kasi pag di nila alam, wala lang eh. Bakit ba? Yeah. Bakit ba namimili si Mami kumain ng ampalaya? Bakit ba? Ano bang meron sa ampalaya, di ba? Yeah. Ang sabi lang nila, hindi nila sinabing ayaw nila. Ang sinabi nila, pwede bang alisin yung pait para makain namin? Ganon, di ba? At least meron silang willingness to eat. Di ba? Ganon. So hopefully, ganon din sa iba. Number 3. Yan, hindi nawawala ka to eh. Hindi nawawala. Regular exercise. Oo. Regular ha? Hindi sinabing once in a while. Once in a Ito na month. naman tayo sa regular eh. Ano ba yung regular? Di ba? Yan. Regular physical activity and strength workout. Hindi lang yung hindi lang ito yung normal na nag-ano ka. Kailangan mo rin ng strengthening. Weightlifting, di ba? Can enhance our body by building muscles and reducing stress. Kumbaga, ito kasi, bakit ba kailangan mag-workout? Di ba yung stress is part talaga yan na nakaka-weaken ang immune system. Di ba? Ang nagagawa ng exercise ay inaalis na yung stress. Yeah. Kasi may nire-release tayong hormone dyan, ma'am. Yes, yung Oo. yan. Pag stress tayo, tumataas yung cortisol, yung stress Yun. hormone. Which is causes our immune system to weaken. Yun. So ano ginagawa ng exercise? Inaalis na yan. O Tama. nire-reduce. Diba? Regular. Ibig sabihin ng regular, at least 3 times a week. Every other day, ganyan. Na at least 30 minutes, 3 times a week na regular Exercise. physical activity. Ano man Wow. yun, magustuhan mo, takbo, jogging, yung mga yoga, or ano-ano man ginagawa mo, basta regularly. Hindi yan po pwede na 1 month ka lang magiging active. Hindi pa pwedeng tuwing summer lang. Di ba? Yun. Hindi pwedeng tuwing may okasyon lang. So, hindi ganon. It has to be part na ng daily lifestyle mo. Part ng daily routine, kumbaga. Di ba? So, sino nag-workout dito? Nasa kamay. Ano yung exercise na meron ka? Isipin mo. Kung tingin mo na kulang pa siya or hindi sapat, dagdagan. Yeah. Di ba? O kaya mag-add ka ng iba pang type ng exercise na ma-enjoy mo. Hindi naman kailangan gayahin mo yung isa, di ba? Gumaya ka dun sa friend mo. Gumawa ka ng sarili mong program, Oo, routine. Madami. Ang dami eh. So, hindi ka Opo. mauubusan. Buksan mo lang yung Google eh. Marami sa YouTube, marami dyan, di ba? So, yun. Make your own program na
mapifit sa lifestyle mo, sa gusto mo, tsaka sa health condition mo. Okay. So, naka-3 na tayo, no? Yes, ma'am. Number 4, ito na. Siyempre, pag nagawa mo yung regular exercise, Eto na. nagawa mo yung lahat, yung okay, yung ano mo, ka nag-i-smoke, mami-maintain mo or maintain a healthy weight. Yun. Sobra talaga laki ng epekto. Bakit? Di ba, pagka overweight ka or underweight, it's malnutrition siya eh. Pag sinabing mal, may mali. Di ba? There's something wrong. So, hindi porke payat ka underweight, healthy na. Di ba? Hindi porke, kumbaga, meron tayong tinatawag na overweight, pero mas healthy pa yung si overweight sa underweight. Depende pa rin yan. Pero syempre, mas perfect talaga yung maintain a healthy weight. So, alamin natin, dapat alam na natin by now, ano yung ideal weight natin based sa height natin tsaka sa age natin. Ano ba ideal weight mo, Sir Con? Para nasa ano ko, ma'am, nasa 90. Ang ideal weight mo Opo. based sa height mo. Opo. Anong weight mo ngayon, sir? Nasa ano yata ako, ma'am? 95 yata ako. O, sa konti lang, di ba? Si Doc Julie. 95. Wala akong idea. Walang idea, okay. 95. Pero feeling mo, yun, di ba? Actually, based din, depende rin sa age eh. Kasi parang ako, so kung 40 na ako ngayon, at the same height kasi hindi na ako tumangkad eh. So, yung weight ko nung 28 years old ako, ang normal weight ko is 45, 46 kilos. Ngayon, 40 na ako. Actually, gusto ko pa rin i-achieve yun, pero hindi na 46, 45. Mga 49 or 50. Ganon. So, nasa ano ko ngayon? 51.5 to 52 yan. Nagalaro yung weight ko. So, sa konti na lang. Kumbaga, nandun tayo sa, kumbaga sa, yung, kailangan mo pa rin i-achieve, di ba? Wag kang tumigil. Kahit matagal, mabagal. Basta, i-achieve mo pa rin siya. No matter what. Yun yung talagang recommended ko na gawin natin. Kung malayo ka man ngayon sa ideal weight mo, wag kang tumigil. Don't stop to pursue it. Kasi ikaw rin may kinabang niyan. Yeah. Huwag ka mawala ng pag-asa kahit malayo ka pa. Kahit malayo man yan, lalapit din yan. So, saka ganon, maganda diba? rin, ma'am. Kunyari, na-achieve mo na, i-maintain mo na. Yes, oo. Yun yung pinakamaganda dyan. Achieve mo yung parang BMI mo. Yes. Achieve mo yon, and then kapag na-achieve mo yon, i-maintain mo yon. Yun lang naman ang ano doon eh. Kung ano na yung pinaka-ideal weight mo na yon, alamin mo, i-check mo kung ano na yung dapat mong, ano yung ginawa mo para na-achieve mo yung ganung weight na yon. Actually, ito yung pinakamahirap sa mga part ng weight loss or weight gain journey eh. Paano mo i-achieve paano i-maintain ng lifetime? Yeah. Kasi ang weight loss, sabi mo 6 months, tapos na. 1 year, tapos na. Yung maintenance, forever na, lifetime. Diba? Yun yung pinakamahirap sa lahat. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa kung kailangan mo ng, malaki ilulus ko, kailangan ko ng 2 years. Okay lang yan. Huwag kang ma-depress, huwag kang ma-frustrate kasi ma-achieve mo naman. Although 2 years nga lang. Kumpara sa iba na mas maikse, syempre, mas malaki nga, mas long-term tayo, di ba? Yeah. So, okay lang naman yun. Walang problema doon. Number 5, yan, get adequate sleep. Kumbaga, bakit naka-specify na kasama talaga sa listahan to? Diba? Quality sleep, hindi lang ito yung okay yung time, like 7 to 8 hours. Dapat quality. O hindi lang basta-basta na maka 7 hours, okay na. 7 hours nga pero putol-putol naman, hindi naman quality. 7 hours nga pero pagising-gising ka or interrupted yung sleep mo. Pag sinabing quality sleep, uninterrupted ito. Dire-diretso. Yan. Quality sleep, hindi lang sinabing adequate. Kailangan quality sleep strengthens the immune system, allowing for balance and effective immune function. Di ba nga, pag maganda yung sleep mo, pag quality yung sleep mo, yung lahat ng kinakain mong healthy, yung exercise mo, ay gagana talaga ng maganda. Effective talaga siya kapag nag-add ka ng quality sleep. Ganun. Magkakasama yan, diet, exercise, saka tulog. Yeah. Yan tatlong yan. Hindi pwedeng mawala ang isa dyan. Kasi ma'am, di ba during the natalakay natin before, during the sleeping time, diyan nagre-rest yung mga cells natin. Diyan ina-absorb yung mga nutrients. Yan. Yung protein, yan yung tatandaan ganyan. ninyo. Kaya very effective ito pagdating sa immune system natin. Kaya madalas mapapansin ninyo, pag tayo po ay kulang sa tulog or hindi tayo nakakatulog ng maayos,
ay mapapansin niyo parang ang bigat sa katawan, Yes. parang Mahina ka. mahina, tapos mabilis, masakit sa ulo. Mm-mm. Kasi nga, yung dapat na nag-regenerate Mm-mm. ay hindi nag-regenerate. Dahil nga, hindi Oo. tama Kaya yung just tulog imagine, natin. may mga tao na hindi natutulog for Oo. ilang Straight, may ganun, oras, no? di ba? Merong mga ganun eh. May mga ganun na nangyayari. Kaya nga, minsan, hirap silang mag-regenerate ng ano. Kaya ito rin tatandaan po ninyo mga kapatid, iba yung tulog sa gabi, iba rin yung tulog sa umaga. Correct, oo. Oo, magkaiba po yun. Hindi mo pwedeng sabihin na talagang babawiin mo na lang yung ano. Wala nga, actually, nung nire-research ko to ma'am dati, walang term na babawi ka sa tulog. Walang ganun. Walang Wala. ganun. Walang term na pag napuyat ka, babawiin mo sa tanghali. Oo. Walang ganun mga kapatid. Kasi based dun sa studies ng mga scientists, hindi talaga siya, hindi mo siya pwedeng bawiin. Alright? Kailangan mo talagang itulog at talagang ipahinga. Hindi Yes. hindi porket napuyat ka ng gabi ay babawiin mo sa tanghali. Oo. Hindi, wala pong ganun. Kaya nga kinakailangan mag-regenerate ng ating Yes. ng ating pangatawan. Kaya mapapansin niyo, pag puyat kayo tapos natulog pa rin kayo ng tanghali, parang ganun pa rin. Wala lang. 'Di ba? Parang Parang- ang bigat pa rin, hindi pa Oo. rin maayos. Hindi ka pa rin Parang na-energize. hindi pa rin. Pero pag ang tulog mo, tama yung tulog mo, buong araw kahit gising ka eh. Oo. Di ba? Correct. Kahit magtrabaho ka na magtrabaho buong araw, basta Kayang-kaya. tama Yes. yung tulog mo. Di ba? Kaya nga, yun yung totoo yung talaga yung inaaral eh. Mm-mm. According talaga to sa pag-aaral. Kaya maganda makita niyo yun mga kapatid na para lalong-lalo na may mga sakit. Yes. 'Di ba? Hindi ito nga minsan na nakita ko rin nakita ko rin ito sa pagbabasa ko habang nag-aaral ako ng mga ganito patungkol sa kalusugan. Pag ang bata ay nilalagnat, no, may nakita akong sabi doon ng isang doktor, mas maigi nang wag mong gisingin pagpapainumin mo ng gamot. Yun ang ano niya kasi nga during that time ay yun ay Tulog siya. natutulog, nagre-rest, Oo. nagre-regenerate, nagpapahinga yung katawan para mas lalong makapahinga ng maayos. Tama. Yun yung isa sa mga isa sa mga rason niya na wag mo na lang gisingin, wag mo na lang gambalain yung pagpapahinga. Hayaan mo na lang na gumising siya sa tamang oras, gisingin mo sa tamang oras ng maaga, and then doon mo painumin ng gamot. Ganun. Yun yung isa sa mga nakita ko lang at nabasa ko lang din naman, which is kumukonekta dito sa pinag-aaralan natin na dahil nga naman sa immune system. Yes. Akalain mo, kung every hour or every 2 hours yung niya, di ba ma'am? Correct. Talagang mahihirapan. Oo, diba? Mahihirapan na mag-regenerate ng kanyang mga cells. Yan. Isa pa sa mga tip ko, ano ba yung quality sleep? So bukod dun sa yung 7 to 8 hours a day nga, di ba? Uninterrupted, meaning hindi ka pagising-gising. Mhm. Tsaka isa pa sa mga paano malaman kung quality sleep mo? Dapat nananaginip ka. Yun. Isa yun sa mga signs Ay, na pag may panaginip ka, yun, maayos yung tulog. yun. Ako halos gabi-gabi, meron yung panaginip. Oo. Minsan nga kahit nag-nap lang ako, may panaginip ako. Ganyan, oo, ganon. So, doon mo malalaman na talagang ikaw ay may quality. Isa pa, Wag lang yung binabangungot. wag lang yung hindi na yun quality sleep. Isa pa, dapat daw pala yung quality sleep, same time of the night. Yung tulog mo. Bawa, nagsimula ka talaga ng 10 p.m. talaga yung pinaka-late mo. Dapat, every night, 10 p.m. lagi yung tulog mo. Mhm. Hindi po pwede na, ngayon, 12 midnight, bukas 7 p.m. Hindi ganoon. Kailangan talaga the same time Same time. of the night yung tulog mo. Ganon daw talaga. So, let's all, yung pursigihin natin, kasi minsan, di ba, hindi maiwasan. Iba-iba yung time lang to kasi nga maraming ginagawa, busy. So, yun pala yung tama. Gawin natin. Tama. Yun, di ba? Kaya maging mindful tayo Oo. sa pagtulog po natin, Ang mga oras ng kapatid. tulog. Kung Especially sa talagang mga bata. kinakailangan ng matulog, bigyan nyo ng Itulog panahon mo talaga. na. Huwag mo na ipilit na Huwag mo bukas yung nang mata mo. anuhin. Talagang, minsan, it takes discipline din pagdating Yes, sa oo. pagtulog eh. Minsan, may oras ka na para matulog, kaso nabibigyan mo ng oras yung mga Yes. iba pang priority Oo. or iba pang mga hindi naman dapat Yes, pang ikapuyat. Correct. Diba? May mga Oo. ganun tayo eh. Kaya,
hangga't maaari, yung tulad nga ng lagi sinasabi din ng ating mga pastor, pag matutulog na, ilayo mo na yung cellphone mo. Oo, wag mo nang i-ano yan, di Oo, ba? kasi it's time for sleeping na eh. Talagang yung Oo. ano mo na, ilagay mo na diyan, itabi mo na sa Yung mga nakakahinder ng tulog natin, tanggalin Oo. na. Ikaw nakakalam kung ano yun. Kasi Diba? grabe talaga ang epekto po niyan. Eh. Nakikita naman po natin ngayon, may pinasubalian na naman si Ma'am Ces na nakakaapekto sa ating immune system. Lalong-lalo na pagkulang sa tulog. So, Correct. let's be mindful mga kapatid. Sige Mm. po. Yan. Meron pa tayong pang-anim actually, parang last 2. Maintain proper hygiene. Siyempre naman, di Ay, oo ba? naman. Kahit sino naman, dapat naman. Hygiene. Basic lang. Ano ba yung basic na hygiene? Hand washing regularly. Yun. Lalo na kung humahawak tayo ng mga, hindi dapat hawakan na joke lang. Kung humahawak tayo ng yung mga public na di ba? Public na toilet, yung ganyan. Yung mga public na gamit, 'di ba? So, hangga't maaari, wash your hands regularly, especially kung nasa labas tayo. Kung hindi Yeah. makapag-wash, yung sanitizer or alcohol, pwede yun. Yeah. Basta kailangan i-maintain ang proper. Bakit ba yung kamay mahalagang dapat hugasan lagi, di ba? Kasi Kasi, yan yung ginagamit oo. natin eh. Konting Oo. ano lang, ito kamay na. Oo. Hawakan mo yung mukha mo, yung mata mo, lahat. Saka ito rin yung pwede makapagpasa sa yes, mga makapagpasa. anak mo, Kaya basic asawa yan. mo. Oo. Basic hygiene, malinis dapat lagi ang kamay natin, lalo na sa mga yung humahawak ng mga babies, nag-aalaga ng babies, tapos doktor ka or nurse ka, dapat lagi malinis ang kamay. Tama. Diba? Ganun lang kasi diba, ito yung number 1 nagiging cause ng pinapasa mo yung bacteria and viruses that causes harmful diseases. Sa simpleng hand washing lang, makakasave ka ng buhay, sabi nga, di ba? Tama. Hand washing saves lives, di ba? Yan, ganyan. Oo. So, kailangan malinis. Hindi lang sa kamay. Katawan na din, buong katawan. Yeah. Maligo, araw-araw. Araw-araw, ha? Araw-araw. Lalong-lalo na yung mga pag galing sa work. Yes, yung galing ka sa labas, bumiyahe ka, Oo. nag-take ka ng mga public transportation. Pag uwi mo Yeah. ng bahay, maligo naman or talagang mag-ano ka. Yeah, totoo yan. Yun. Ito, may tanong si Sir Tito dito. Ayan, maganda yung ginawa ni Sir John dito. At least nakita natin yung mga comment. Ayan, sabi dito, Sir Conrad, pagtapos kong kumain, inaantok na agad ako. Nako. Ayan, sabi niya. Ano ba? Anong oras to? Every kain ba? Inaantok na kaagad ako. Kaya natutulog na ako. Masama po ba yun? Sa'yo, Ma'am Ces. Ito po ang ang take ko dyan. Kasi ako nakaka-experience ako ng ganyan din. Pagkakain ko talaga inaantok ako. Pero alam mo actually, hindi to sa hindi to sa kinain. Nasa sarili to. Kasi 'di ba normally kapag kumakain, kumbaga parang yun yung comfort natin eh. Kasi eating is way of comforting ourselves. Lalo na pag yung kinain mo yung favorite food mo, 'di ba? Kasi meron tendency na pag yung parang comfort ka, yung parang gusto mo humiga or umuman lang, ganyan. It's a form siya ng actually, I'm sorry for the term, katamaran, alam mo yun? Katamaran siya sa akin, for me. Pero hindi ito sa kinain mo. Kasi pagkakain mo, di ba, bawa kumain ka, 30 minutes after kumain, inaantok ka. It will take pa naman 2 hours bago ma-digest yung kinain mo eh. So how come na in 30 minutes, inaantok ka na? Yeah. Di ba, may ganun siya eh. So kumbaga, hindi ito something na for me, hindi ito based sa kinain. It's more of, yung physical response sa nakain mo yung gusto mong pagkain, parang ang feeling mo, gusto mong mag-relax, umupo, humiga. Kasama na yung antok doon. Yeah. Diba? Parang ganun. Ganun siya for me. Ewan ko lang po sa iba ha. Yeah. Actually, yung sinasabi ni Sir Tito, kung masama ba yun? Naaantokin ka? Oo, kung natutulog daw siya after niyang kumain. Well, actually, sir, ano naman po yun? Wala naman din pong masama po doon, Sir Tito. Pero, kasi nga, tulad nga ng sabi ni Ma'am Ces before, ay kung ikaw naman ay active, no? Kung active ka, at alam ko si Sir Tito nagbabike to eh. Oo, nagbabike to si Sir Tito eh. So kung ikaw naman po ay active, may panahon para ma-digest yun, yung mga or para ma-burn yung mga kinain mo na yon. So
ganun talaga eh. Yun nga sabi ni Ma'am Ses, ang ating katawan ay may normal na response talaga Yes. pagdating sa ganun na Mm-mm. after mong kumain. Mm-mm. Oo. After mo kumain. After mong kumain, talaga ay you feel comforted, Oo. parang okay na, Satisfied kasi you're yung done for the day, oo, parang ganun yan eh. gusto mo talagang umupo, magpahinga, o matulog, Oo. ano nga. So, yun po yan. Pero in terms of hindi naman po Hindi naman siya ganun masama yun. oo. Oo. Pero actually, yung nga, di ba, always remember na kapag kumain tayo, usually 2 to 3 hours yan bago maging energy. So imagine that, pagkakain mo ng meal, 2 hours after, tinulog mo siya maghapon. So paano mo siya mababurn? Di ba? Paano mo siya Yun. magagamit? Doon na pumapasok yung magigain ka ng weight, overtime. Kasi ginawa mo siyang habit eh. Yeah. Lalo kung talagang habit mo yung ganyan, pagkakain mo, tulog ka, naku talaga. Deadly habit yun. Yun, di ba? Kasi, Oo. pero meron namang iba, sige, inantok ka tanghali eh. After lunch, inantok. Nagnap ka lang konti, hindi naman siguro masama yung magnap ka ng ilang minutes. Pero kung ginawa mong maghapon kang tulog after mong kumain, yun na siguro yung magiging masama. Yeah. Kasi hindi mo na ginagamit, hindi mo na binaburn yung kinain mo 2 hours ago. So, ganun siya. Basta ang mga ano natin dyan, Sir Tito, tatandaan mo na yung mga kinakain natin ay dapat, kumbaga, kakain ka nga doon sa sapat na ginagawa mo eh. Oo. Yun lagi ang dapat Yes. thinking natin, mga kapatid. Kung paano ka mag-burn. Oo. Yun din yung Kakain kain ka mo. sa sapat na activity mo. Yes. Yun. Kasi kapag kumain ka ng sobra, tapos less galaw, Oo, talagang doon yun tayo na. nagkakaroon ng problema. Oo. Nai-stuck yung fats, nai-stuck yung cholesterol, nai-stuck yung... Kasi lahat naman yan, halos may mga may mga fats yung mga kinakain natin. Yes, Hindi lang ganun kalalaki. May lahat yan, halos lahat may mga yan. Pero yun nga kapag palagian natin na ginagawa yon, ay talagang nagkakaroon tayo ng problema. Yun na yung mali. So, ganito nga, Oo. di ba nga, halimbawa, alam mo na mag-workout ka ng intense ng hapon. Siyempre, kakain ka ng medyo heavy lunch. So, okay lang yun kasi alam mo, pre-workout meal mo to eh. Yeah. Kung alam mong meron kang construction work sa umaga, o kumain ka ng heavy breakfast, Yeah. di ba? Kaya Ganun lang po mapapansin yun. nyo nga, ma'am, di ba, yung mga construction workers, Yes. As akalain mo, grabe yung kain, Grabe pero sila grabe magkain. pa rin yung mga oo, pangangatawan. may mga abs pa rin sila. Parang si Sir Tito, tignan mo to, si Sir Tito, ganyan pa rin. Kaya fit pa rin siya. Kaya although sinasabi niya, ugali niya matulog, kasi nga, nagbabike ka, Sir Tito eh. Oo. You're nagbabike ka. Pagpasok mo pa ng umaga, pag uwi mo, nagbabike ka pa Oo. din. So, Naging talagang- masama lang po yun, sir, kapag yung tulog mo, ginawa mo ng ilang oras. Kasi nga, hindi mo na na-burn yung kinain mo. Yeah. Na-stuck na yun sa body pag di mo na-burn kasi. Maganda yung sinabi dito ni Ma'am Rosel Bentiro. Pag kumpleto ang tulog, ayan, sabi niya dyan, Yes ayan. Pag kumpleto ang tulog mo, or di na need ng alarm, kusa na pong nagigising. Totoo to, no? Yes, oo. Totoo opo. to. Pag talagang natulog ka, talagang Tama. kusa kang magigising. Hindi yan na, hindi ka magigising. Imposible. Kunya, natulog ka ng alas 10, gising ka ng alas 10. Posible yun. Hindi. Hindi nangyayari. Gigising ka talaga sa tamang oras Yes, ng oo. within 6 hours or within 8 7 hours, hours yan. Gigising ka na talaga Yan. niyan. Kasi imposibleng magigising ka ng kahit sobrang himbing pa ng tulog mo. Oo. Yan talaga ang Kasi dinisenyo yun lang ng yung Diyos kailangan sa ng body atin. natin eh. Yun lang yung kailangan talaga. Yan talaga yun. Tama Alright? po. Yan. Yeah. So, siguro Ma'am Ses, tuloy natin yung May mga ilan ka ba, Ma'am? Parang last two, I think, sir. Last two na lang. O Last two. sige, tignan natin kung Sige. kaya pa natin. Kaya pa. Yan, ito na. Mabilis na lang to. Reduce or avoid stress. Okay. Or tanggalin, di ba? Yun, tama. Stress hormones, di ba, such as cortisol, can suppress the human immune response. And remember kapag mataas po yung stress levels natin, pansinin mo, lumalaki yung tiyan mo, lumalaki yung belly mo. Ganon siya. Kasi nga, ang cortisol, yung stress hormone, nagko-concentrate po siya sa abdominal area. So pag stress ka, pansinin nga yung mga sample, yung mga may-ari na kumpanya, mga CEO, mga presidente. Di ba? Kala mo, pati mo, ang laki ng tiyan. Kasi mataas po yung stress level nila. Ganon yun. Or sa mga dyan, wag na mo Pero yun nga, it's true. May science-based ito. Nagka-concentrate po ang stress hormone sa abdominal area. So kung pansin nyo, lumiliit yung tiyan ng mga friend nyo, walang stress yan. Ganon. So yun. Stress-free. So yun nga, ang laking tulong kapag umiiwas tayo or
ina-avoid natin or nire-reduce natin yung ating stress levels. And then, also, syempre, di ba, nawi-weaken yung immune system kapag puro tayo stress hormones. Yan ay magkakasakit ka. Kasi stress ako ganyan. Masakit lagi yung ulo mo. Kasi nga, puro ka stress. So yun, reduce or avoid stress hanggat maaari. Di ba? Yeah. And then, ito na yung last. Get all the recommended vaccines. Marami tayong mga vaccine na pwede Tama. magpa-enhance ng immune system. Hindi naman ito masama, di ba? After doing all the recommendations, yung mga ways, diet, workout, di ba, lahat yan. Ito na yung pinakalas. Kung tingin mo kailangan mo talaga nito, magpa-vaccine tayo. Yun. Yung mga idea, kasi hindi naman lahat ng vaccine pwede sa atin, di ba? Meron lang mga ilang-ilan na pwede nating i-take na vaccine na talaga makakatulong sa ating health condition. Support lang naman ito. Hindi naman talagang compulsory. Diba? Ito yung pinakaano ko dito. Generally, your first line of defense is to choose a healthy lifestyle. Diba? Yun. Ito talaga yung pinaka-overall Generally yan. Choose a healthy lifestyle. Ano yun? Lahat na. May workout, walang stress, everything. Diba? Diet. Following general good health guidelines is the single best step to take toward naturally keeping your immune system working properly. Every part of your body, yan, including immune system, functions better when protected from environmental assaults and bolstered by healthy living strategies. Healthy living, alam mo na yun. Walang bisyo, walang alak, lahat yan. So, check yourself, yung sarili natin. Healthy living ba ako? Yun lang. Yun lang yung question natin. Am I having a healthy living? Di ba? Yun. Healthy lifestyle ba? Ganyan. So, check ourselves. Yun po. Thank you so much po. Yun, alright. So I hope mga kapatid ay nag-enjoy kayo sa ating programa po ngayon. No? Ganda ng mga paalala ni Ma'am Ces. Again, ito po ay tutulong po sa atin para ma-boost lahat po ng mga points na binigay ni Ma'am Ces, yung 8 points po na yon, ay para ma-boost po ang ating immune system. Again, the immune system is our soldier inside our body. Yan po yung ating sundalo. Yan po yung lumalaban sa lahat ng mga bacteria, viruses, pathogens na pumapasok sa ating pangangatawan. Kaya kung mahina yan, ay talagang prone tayo sa ubo, sipon na yan. Kaya nga, isa po ito sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin upang, kaya nga mapapansin ninyo, pag ang mga obese, mabilis po silang magkaroon ng sakit. Bakit? Kasi wala silang exercise, wala silang yung weight nila hindi tama. So, mapapansin niyo mga kapatid, very prone yang mga yan pagdating sa sa karamdaman. Kaya nga hangga't maaari mga kapatid, bigyan laanan ng oras, kung kayang maglakad, maglakad, kung kaya maglinis ng bahay, ilinisan ng bahay. Yan yung mga ibang activities ay na pwede nating gawin para sa ating pangatawan. Kilos-kilos din, ika nga, yun nga sabi nila, di ba? Kaya maganda mga kapatid na napaalalahanan po tayo ng ganito so that for this year 2025 ay tayo po ay magiging healthy. Di ba? Yan nga yung ating tema for this year, di ba? Sa ating programa. Commit to be healthy. Kaya sundin yung mga bagay na ito at maging magkaroon tayo ng magandang pangangatawan. Alright? So para, again, alagaan natin yung ating immune system. Kasi yan yung parang pinaka-doktor na natin sa ating pangangatawan eh. Na, di ba? Yan yung sinabi ko sa inyo last time. Yan yung pinaka magbibigay ng kagalingan sa ating pangangatawan. Okay? So I hope maliwanag po yung mga kapatid at salamat sa mga nagtanong po dyan sa ating comment section box at sana natulungan po namin kayo. Ayan, sabi nga ni Ma'am Rosel Bentir dyan, yes po, consistent 30 minutes is a day, in a day pala, is big help. Yun, totoo po yan. Walking, totoo po yan. At lalong-lalo na sa mga, kung lagi-lagi kayong sumasama sa mga natin, sa soul winning natin. Exercise din yun. Exercise na yun. Oo, wag lang kayong tatambay sa bahay. Oo. Tsaka sa mga tindahan. Oo, ang mahirap nga lang sa atin kasi, konting lakad lang, uy, bahay ulit. Bahay ulit ng member. Konting lakad lang, uy, bahay ulit. Bibili ng iyaw-iyaw. Ay, konting lakad lang, ay, naku, may tindahan. Uy, masarap to. Ayan, mga ganyan. So,
wag lang tayong gagawa. Wag na nating ano yun. Wag na nating gawin yun. Maganda yung lakad, ganyan. Tapos talagang mag-involve tayo sa mga ganyan. Alright? So, salamat po Ma'am Ces sa paalala po na yan. Alright, sige po, bago po tayo magtapos, I hope marami po kayo natutunan ngayong araw po na ito for this whole week of our program. Kaya mas maganda ay antabayanan niyo po kami next week mga kapatid. Okay? Bago po tayo magtapos, ayaw ko muna makabati ang aking co-host and also speaker for this morning. Sige po, Ma'am Ces. Thank you so much once again sa mga viewers namin. Napaka-gandang talakayin, di ba? Kasi ang daming talagang alam ko na Oo. nag-benefit sila kasi nga ang dami nilang mga comments, Yes. reactions, at nakapag-share sila ng mga sariling experience na lahat po tayo ay natututo. See you again next week po. Alright. Maraming salamat. Doc Julie. Maraming salamat, Ma'am Ces. At salamat din po sa mga nagpasalamat dahil naunawaan nila na talagang kailangan natin palakasin ang ating immune system. At kung panay-panay natin naririnig yan at i-apply natin, maganda po yan para sa ating mga kalusugan. Yun lang po, maraming salamat at magkita-kita po tayo next week, Tuesday. Amen. Alright, sige Sir Tito, tatambay ako dyan. Oo, minsan. At matutuntun ko rin yung bahay mo na yan. Sabi niya, Hopya. tambay ka sa amin, sir. Magsasawa ka sa hopya. Oo, sige lang. Oo. Nawawala na yung panlasa ko dyan sa hopya mo, Sir Tito. Ha? No, hindi ko na nalalasahan yan. Oo. Ako rin, Sir Tito. Ha? Oo. yung lahat kay ng ano pala, flavors, kay lahat ng Brother flavors. Vince pala. Kaya pala lumalaki tong mistako na to eh. Kitang-kita yung kitang-kita yung nakaimbak na hopya sa tiyan niya, Sir Tito. Well, anyway, so I hope mga kapatid, ayan, ay nag-enjoy kayo sa ating programa. Samahan niyo po muli kami next week sa ating mga talakayin starting Tuesday, same time. At muli ay mag-enjoy tayo. Alam ko si Ma'am Leslie ang tatalakay po sa atin next Tuesday. Kaya let's all enjoy the program mga kapatid. Tayo po yung umi-area from Tuesday and then Thursday, Friday. At I hope na kayo po ay patuloy na nag-e-enjoy sa ating programa po na ito. Mamaya, e-ere na po yung The Baptist Lunch. Mag-tune in po kayo dyan. Maganda po yung mga tinatalakay ng mga tatay po dyan. Kaya mas maganda isang pamilya kayong manood mamaya dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.